Rafi Rico of Manila Star. Good morning, sir. Sir, ano-ano nga po ba ang priority program ng PNP ayon dito sa nakalagay sa program po ng PNP? Ang priority programs po ng Philippine National Police, yun naman po ang unang-una pagpapababa ng crime incidents sa buong kapuluan. At of course, yung pong ating integrated transformation program, yun po ay patuloy po natin isinasagawa nang sa ganun po ay maging effective, efficient, capable ang ating Philippine National Police by 2030, comparable with the best police forces including the first world countries, ang Philippine National Police. On top of this, ang pagdidisiplina ng ating mga kasamahan, yan naman po ay pinapaigting sa utos na rin ng ating Chief PNP. Of course, pagka may pinaparusahan, yun naman pong gumagawa ng kabutihan, sila naman po ay binibigyan ng kaukulang biyaya. Pinapataas po ang moral ng ating mga kasamahan sa pamamagitan po ng mga programang katulad ng gagawin bukas, pabahay, yung pong pagtaas ng sahod ng ating kapulisan at iba pang mga benepisyo. Ang performance evaluation report po ng ating mga police commanders, magsimula po sa mga chiefs of police, provincial directors, regional directors, at iba pang mga opisyal na namumuno sa ating Philippine National Police, i-rate on a monthly basis para po mailagay po ng ating pamunuan ng Philippine National Police ang mga capable, ang mga dedicated na police commanders natin para po sa mga critical na mga posisyon ng ating Philippine National Police. Among others, marami po yun. 10-point action program po ng ating Chief PNP. Yun po ang ating roadmap para po sa kanyang watch, sa kanyang administrasyon, matamasa natin dahil nga po gusto niya rin pagbaba niya sa 2013, March 13, 2013, siya makikita niya ang improvement ng ating Philippine National Police na may pagmamalaki, masasabi, may tuturing na effective na law enforcement agency ng ating bansa. Sir, isa na lang po. Magkakaroon po ba ng multa doon sa mga hindi nakapagpa-renew ng kanilang firearms ngayong sa nakalipas na taon po? Yes, yung pong mga may panahon pa para makapag-renew ng mga expired na, meron po talagang multa yon. Pero yung pong mga umabot na sa dulo, ibig sabihin, naka-1 taon na po, kahit anong multa, kailangan po surrender na lang nila yung baril para po hindi sila makasuhan. Magkano po kaya ang magiging multa nila, sir? Ayan po, hindi ko po masyadong alam yung multa. Siguro kung may bibigay niyo sa amin yung number ninyo, matatawag natin sa Firearms Explosives Office, tanungin natin kung yearly po yun yearly kung magkano multa ninyo. Okay, thank you po.